Duterte. At tuloy na natin sila. Oh. Thank you, Your Honor. Okay. Sige. I will go back to the podium. Okay. Para tayong ano dito, yung parang yung mga bata parang ngayon pa lang binabasa at ngayon pa lang iniintindi yung mga nakasulat at yung mga ididepensa nila. 'Di ba? Totoo yung pangbato lang niya ng laptop. Baka nga ako. Hindi marunong gamitin, sabi. Sandali. Na-realize nyo ba yon, mga kababayan? Ang panahon ngayon ay panahon na po ng mga technology, etc. Paano po sasabay ang Vice Presidente natin sa teknolohiya, lalong-lalo na kapag siya ay naupo bilang presidente sa mga susunod na mga panahon? Kung hindi marunong gumamit ng laptop, mukhang yari tayo dun, no? Mukhang mayayari tayo, sasabi tayo doon. Sabi ni Ma'am Trixie Villa, hindi marunong gumamit ng laptop sa tama. Kaya ibinabato na lang niya ang laptop. Ang mahal naman ng pambato, pampabukol doon sa mga lawyer, ano? Kaya siguro yung isang lawyer doon, medyo kaya siguro yung isang lawyer doon, mga kababayan, yung isang nakaganyan na no? Kahit na simple na lang yung magsalita, kahit formal na nagsasalita, nakaganyan. O baka yun yung tinamaan ng laptop. Game, tuloy! So, sa tingin niyo yung mga konsepto na na-introduce po ng circular na ito ay applicable pa ho sa panahong ito? Objection, Your Honor. What is the objection? Your Honor, please. This counsel is trying to elicit. Sandali. Lipat na natin. No? Punta na natin dito kay Tulpo ho, mga kababayan. Sabi ni Mel Navarro, paano kasi si Lustay, matalinong bobo siya, di marunong gumamit ng laptop? Sandali po. Yung anak ko na pumasok, yun, yung nagsabi, Daddy, umuulan. Naka-charge yung Tesla. So, iniisip niya, baka mag-short circuit or whatever. Diba? So, technology din, mga kababayan. Yun. Tapos, marunong mag-laptop. Dito sa laptop ko, naku po, gusto niya nga gawing flight something para doon sa aeroplano kasi gusto maging piloto. Marunong sa laptop, computer, etc. Tapos, ang vice presidente natin. Oo nga, no? Hindi marunong mag-laptop. Well, tumuloy tayo dito kay Erwin Tulpo, mga kababayan. Medyo lang ako doon sa hindi marunong mag-laptop. O, game. Disallowance po, ibig sabihin hindi ito Erwin Tulpo naman po, mga kababayan, talo pa ng elementary si Sayad. Tapos panay itok-itok ang ballpen. Itok-tok yung ballpen nung si Ferrer. O, game. Ito naman po, mga kababayan, kay Erwin Tulpo naman po tayo. Ang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po na ibalik yung pondo ng bayan. Okay. Di ba ang Vice Presidente merong ganoon? Merong kung hindi ako nagkakamali, may ipinapabalik na pera sa Vice Presidente, tama po ba? Ipaalala nyo nga sa akin. Naibalik na po ba yun? Tanong lang, kung naibalik na po ba yun? O wala pa, hindi pa din. Ronnie De Guzman ng San Francisco, shoutout sa iyo, boss. No? Sisigaw na naman niya si Ronnie mamaya, sasabihin, mag-like muna tayo. Kasi yung like daw natin, 128 lang. O game, tuloy. O, ayan. Kita nyo sabi ko sa inyo lahat ng kinokomento, binabasa ko yan. Oh, di ba? Sakto-sakto. Oh, sakto si Ronnie. Mag-like muna tayo and subscribe bago ang lahat. Oh, sabi sa inyo, di ba? Ang galing ko. Oh, tuloy, game. Ibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba? Ayan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, malaking pera ang pinababalik. Hanggang ngayon, hindi pa binabalik. Ito yung tanong din po ni Senator Erwin Tulpo kung sumagot ba ang OVP doon sa ipinapabalik na pera sa OVP. Yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission. Mag-appeal. Sandali. Mag-appeal sa komisyon, no? So, mas sa madaling salita, inilalaban pa nila. Madaling salita, wala pa din binabalik ho, mga kababayan. Blooming Treasure Plant. Ma'am, shout out po sa inyo, madam. Proper. Ano po nangyari doon sa commission proper? Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance. Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Po yung sa Opo. disallowance. Opo. So in-affirm, tama ba ako na pinanigan sila na kailangan talagang ibalik? Ibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din. Talaga palang ipinapabalik. No, talaga palang ipinapabalik. Hanggang ngayon, wala pa ibinabalik. Commission proper. So yun po, nakalabas na Sabi ng mga DDS, Duterte pa din! Sabi ng mga DDS, basta, sulit pa din. Ay, sandali. May namiss lang ako bigla. Namiss ko yung mga kasulid. Naalala nyo ba yung mga kasulid? Kasi nawala na din yung mga kasulid eh. Kasi naman dito sa ating channel, mga kababayan, ang problema dito sa ating channel, sinasagot natin yung mga yung mga comment ng mga kasulid. Ipinapakita natin, sinasagot natin na nabubutataho sila. Kaya unti-unting nawala yung mga kasulid natin. Pero ibalik ko natin, isang bagsak muna. No? Isang bagsak muna. Basta, sulid pa din kami. O tapos biglang may kamao na kulay green dyan sa comment section. Di ba? Basta, sulit pa din kami. Duterte pa din kami. O, di ba? Ayan, sabi ni JC, ni CJ, ni Joel Q. Sulit! Hindi, na-miss ko yan eh. Na-miss ko yan dati talaga kapag pagka sumisigaw ng kasulid, lahat yan. Kasulid kami. Sabi ni Ann, nandiyan na din. Paano ba yung kasulid eh? Simple lang po, mood covers, no? Lalagay mo lang, sulid, yan. Tapos green na heart, tapos yung kamao. Duterte pa rin. Ganoon. Kasi yan lang ang paulit-ulit na mga sinasabi ng mga DDS. Biruin mo, dati umaabot tayo 1.5 oras na nagbablog po. Di ba? 1.5 pagbablog, sa buong 1.5 oras na pagbablog, wala po silang maipandepensa sa vice presidente.